Sa isang maulan na gabi sa Quezon City, isang single mom na si Liza ay nakatanggap ng kakaibang tawag mula sa pulis na si Tomas tungkol kay Angelo, isang misteryosong lalaki na tila may sinusundan. Ang gabing iyon ay nagdala kay Liza sa isang bus ride na puno ng takot at kaba, kasama ang isang pasaherong nagngangalang Angelo na nagpakita ng kakaibang kilos. Habang naglalakbay ang bus, napansin ni Liza ang kakaibang paggalaw ni Angelo at ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanila. Sa takot, sinubukan niyang tumakas ngunit natagpuan ang sarili na nakulong sa loob ng bus na tila nawala ng kontrol. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Salamat po sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Ako po si Liza. Nakatira kami ngayon dito sa Quezon City kasama ang anak kong si Bella. Isang single mom po ako at nagtatrabaho bilang barista sa Starbucks sa umaga at call center agent naman sa gabi. Matagal na po akong magkakilala ni Tomas, isang pulis na laging nandyan para tumulong sa akin at sa komunidad namin. Ang kwento ko po ay tungkol sa isang gabi na nagbago ng lahat. Sa isang maulan na gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa eskwelahan, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Tomas. "Liza, kailangan kitang makausap tungkol kay Angelo," sabi ni Tomas sa telepono. May mga ulat na nakita siya sa iba't ibang lugar sa lungsod na may kakaibang kilos. "Angelo, ano bang nangyayari, Tomas? Bakit kailangan ko itong malaman?" Tanong ko habang binibilisan ang lakad pa uwi. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang malamig na hangin at ang bigat ng ulan sa aking balikat na nagdulot ng kaba sa aking dibdib. Alam kong abala ka, pero bilang guro at bahagi ng ating komunidad, kailangan mong malaman ito. "Delikado si Angelo," sagot ni Tomas. Hindi ko alam na ang desisyong ito ay magdadala sa akin sa isang nakakatakot na karanasan. Kinabukasan, abala ako sa pag-aasikaso kay Bella bago pumasok sa trabaho. "Anak, huwag mong kalimutan ang inhaler mo, ha?" Paalala ko habang hinahanda ang kanyang baon. Pagkatapos kong ihatid si Bella sa school, dumiretso ako sa Starbucks. "Good morning, Liza. Ready ka na ba sa rush hour?" Bati ng aking kasamahan na si Jenny. Habang nag-aayos kami ng mga gamit, napansin kong may kakaibang tensyon sa paligid. "Jenny, parang ang daming tao ngayon, ano?" Tanong ko. "Oo naman, sanay na ako sa dami ng customers tuwing umaga." Sagot ko habang inaayos ang mga coffee beans. Sa gabi, pagkatapos ng shift ko sa Starbucks, nagmamadali akong pumunta sa Makati para sa aking trabaho bilang call center agent. "Ma, miss na kita," text ni Bella. "Kain tayo ng Jollibee bukas, ha?" "Sige anak, promise," yung sagot ko habang papasok sa opisina. Isang gabi napilitan akong mag-overtime sa call center dahil sa dami ng tawag mula sa mga kliyente. "Liza, pwede ka bang mag-extend ng 2 oras?" Tanong ng supervisor ko. "Kailangan natin ng extra hands." Wala akong nagawa kundi pumayag kahit naramdam ko na ang pagod sa katawan ko. Pagod na ako nang matapos ang shift ko. Habang naghihintay ng huling biyahe ng bus sa EDSA, halos hindi ko na kayang itayo ang sarili ko mula sa kinauupuan. Nang dumating ang bus, sumakay ako at naupo sa bandang likuran. Sa wakas ay nakatulog dahil sa sobrang pagod. Hindi ko alam na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang bangungot na hindi ko malilimutan. Nagising ako na balisa dahil baka nalampasan ko na ang aking bababaan. Napansin ko si Angelo na nakaupo sa tabi ko, nakasuot ng makapal na jacket sa kabila ng mainit na panahon. "Angelo, ikaw ba yan?" Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Tumindi ang aking pagkabalisa nang magsimulang magkamot si Angelo sa upuan sa isang nakakabahalang paraan. Tumingin ako sa paligid ng bus at napansin kong kakaunti na lang ang mga pasahero. Lahat sila ay parang hindi rin mapakali.
Bakit ka nandito, Angelo? Tanong ko ulit, ngunit nanatili siyang tahimik at patuloy sa kanyang kakaibang paggalaw. Habang tumatagal, nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa amin sa loob ng bus kahit na sarado ang mga bintana. Hindi ko na mapigilan ang takot na nararamdaman ko. Angelo, ano bang problema mo? Tanong ko ng mas malakas nang makita ko ang isang nakakatakot na refleksyon sa bintana. Naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking balikat. Walang ibang tao sa bus maliban sa amin ni Angelo. Kumurap-kurap ang mga ilaw, nagdulot ito ng kaba sa aking dibdib. Sa takot, sinubukan kong tumakas ngunit lumihis na sa ruta ang bus at hindi na ito sumusunod sa driver. Driver, para! Sigaw ko, ngunit walang nakakarinig. Lahat ng pinto at bintana ay hindi mabuksan. Huminto ang bus at naiwan akong nakulong kasama si Angelo na may kakaibang anyo ngayon. Tumitibok ng mabilis ang aking puso habang nag-iisip ng paraan upang makaligtas. Kailangan kong makaalis dito, bulong ko sa sarili. Sa huling pagtatangka, nagawa kong buksan ang pinto ng bus at tumakas. Habang tumatakbo ako palayo, biglang nawala si Angelo. Natagpuan ng pulisya ang bus na may laman si Efren ang driver na walang maalala. Ano bang nangyari dito? Tanong ni Thomas. Hindi ko alam, Thomas. Basta bigla na lang lumihis ang bus at si Angelo, hindi ko maintindihan. Sagot ko, nanginginig pa rin. Ibinahagi ko kay Tomas na huminto ang bus sa tapat ng aming bahay na nagbigay daan upang mailigtas ko si Bella mula sa isang atake ng hika. Buti na lang, sabi ko habang yakap-yakap si Bella. Ang tanging bakas ni Angelo ay isang mensahe na naiwan sa bus na nagsasabing hindi pa panahon, na nag-iwan sa akin ng matinding pangamba at mga katanungan. Sa bawat araw na lumilipas, palaisipan kung ano ang ibig sabihin ng mensahe at kung kailan muling babalik si Angelo. Mga kaibigan, ang kwento ni Liza ay nagpapaalala sa atin na ang takot ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kaligtasan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa bawat bus ride baka may Angelo na naghihintay. Paalam!